friends, panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilyang ito, i-subscribe nyo na yan, ganun lang kadali. For today's video mga friends ay aakit tayo pabundok at papunta tayo ng Barangay Taptap sa yung sako pa rin ng Lahog. Yun. At una sa lahat, gusto ko munang pasalamatan yung mga bagong subscriber ko dito sa aking pamilya, sa Pamilya Mapagmahal, lalo na sa overseas. Thank you for being one of the member of my family. Yun, patuloy akong magpapasalamat sa inyo dahil patuloy kayong nananatili at tumangkilik sa aking video. Yun, itong sa kasalukuyang ngayon natin, binabagtas yung kalsada papuntang Barangay Taptap. Grabe yung napapansin ko lang dito sa kalsada na binabaybay namin, parang ahas na yung paliko-liko, tapos pero halos mula dito sa baba papunta, dahil bundok ito papunta doon, talagang uphill to, paakyat. Puro paakyat yan. At yung iba, hindi maganda yung dinadaanan namin, medyo rough road yun. Yun, buti na lang itong ginagamit namin ay Hilux. So, sana ito sa akyatan, kaya sisiw lang kahit mayroon kaming dalang yung mga gamit namin pang catering. Walang sinabi ito sa parang diretso lang. Enjoy nyo lang yung view mga friends. Grabe, napakaangas na pagpunta namin doon. Talagang natutuwa. Gagalak kami, excited. We're both excited para sa pang nangyari doon sa pagdating namin. Napansin ko dito pa lang sa baba, talagang iba yung klima dito malamig yung hangin hanggang papunta ron. Grabe, nakakatuwa dahil medyo hindi na masyadong traffic dito, kasi malayo ito sa sa city. Kaya yun, itong Barangay Taptap mga friends, sa mga hindi nakakalam, at yung maraming nagbibenta dito ng bulaklak. Dahil malamig yung klima nila doon, kaya yun, buhay na buhay yung mga bulaklak. Kahit anong klaseng bulaklak, marami doon. Yung mga roses, yun. Mga napapansin ko nga may pa ron may tulips. Yun. Yun, maganda sa araw na to. Maganda naman yung natin, yung paglalakbay natin, ayos lang din. Hindi naman siya umuulan. Yun lang, medyo shaky yung sinasakyan namin kasi sa sa kalsada na lubak-lubak. Ayun, ganito talaga kami mga friends. Pag meron kaming event mga friends, hindi na parang always adventure yan para sa amin, kasi hindi namin alam kung saan kami makakarating. Yun, kung sa anong klaseng lugar ang paroroonan namin. Gano'n naman talaga pag nasa catering, kasi hindi naman yung ibang catering kasi mga friends, direct nilang tinatanggap yung booking, tapos sa page, kadalasan kasi sa page yun nangyayari, yung negotiation sa page, tapos yung bayaran pagkatapos na lang ng event. Kaya yun, kung ano mang usapan nila, depende na rin kung gaano kalayo yung vicinity na pupuntahan namin. May additional yun na panggas. Yung mga may-ari nagre-request ng panggas, pero pag halimbawa close friend nila, kakilala nila, pwedeng na rin, pwedeng hindi nakasali yung yung tawag dito, hindi nakasali yun sa babayaran yung additional na panggas, kasi kakilala, lalo na pag kakilala. Pero ito mga friends, yung
mula dito sa Cebu City papunta dito sa Barangay Tap-Tap, doon sa pinakadulo nito, umaabot siya ng 1.5 oras sa biyahe. At yun, napapansin nyo, halos paakyat lahat yan. Tapos paikot-ikot yung kalsada. Napapansin nyo, always curved line yan. Yan, dadaanan na namin yung Taps. Magandang ano rin yan eh, yung magandang tourist spot din yung Taps dito sa barangay, anong tawag namin to? Yun, magandang tanawin, parang mall na daw yan eh. Pero hindi pa ako nakakapunta dyan. Yun, lumampas na kami. At dito, masyado ng malamig mga friends dito sa bandang to. Kung napapansin nyo, kung matitingnan nyo yung mula dito sa yung kinaroroonan namin doon sa pinaka taas na bahagya, may nagfa-fog na. Yun, tinitingnan namin sa temperature namin, kasi yan eh, nasasagap din ng yung tawag dito sa sasakyan. Tinitingnan namin yung temperature sa labas, 25 degrees Celsius, at pababa yan habang kami papalapit pa ron sa aming paroroonan. Mas malamig pa ron, pero dito pa lang makikita namin 25 degrees Celsius na yung lamig. So yun, ganito talaga yung yung mga pangyayari bawat meron kaming event sa catering. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa araw na yun. Basta sa sarili namin, alam namin na ginagawa namin ang lahat dahil trabaho lang din to. Pero minsan kasi may nakakasalamuha kami ng tao na yung iba-ibang tao kasi yung namin yung nakaka-negotiate, yung nami-meet namin. Kaya malaking part sa isang waiter na marunong kang mag-adjust. Kumbaga, kaya mong ibaba yung sarili mo para mabigyan lang ng pleasure yung iba, para ma-please sila, na magiging para maiwasan lang yung meron silang comment sa aming serbisyo. Kaya yun, talagang kumbaga magtitimpi kami sa aming pagkatao, kung anong, dahil tao lang din kami yun, talagang kinakain namin yung aming pride pag halimbawa nagkakaroon kami ng customer na medyo masungit, ganon. Tapos kadalasan yan ay yung tawag nito, mayroon mga iba-ibang traits yan. Minsan meron yung sobrang tawag nito, demanding. Yun, yung nagpapaamo talaga yung kasi iniisip nila binabayaran nila kami, tapos nilulubos-lubos na lang nila ng pagkakataon na hanggat nang doon kami na nagsiserve sa kanila, parang talagang sinusulit nila yung moment na nagiging amo sila na at pinagsisilbihan sila. Yun, yung iba kasi hindi nila iniisip na kumbaga tao lang din kami, pareho lang kami. Yun, basta sinusulit nila yung yung moment na siniservisyoan namin sila. Yun yung madalas na nangyayari. At minsan may mga pangyayari din na mangilan-ngilan lang na meron kaming na serbisyoan na yung amo namin na sobrang bait, talagang hindi namin lubos akalain na ayaw pa. Minsan naranasan namin, ayaw pa nga kami pagsuotin ng uniforme namin sa aming pagtatrabaho, sa aming catering. Ayaw nila tapos ayaw kami pagservisyoin. Kasi daw, yung kumbaga parang lang din parang barkada lang din kami. Yung touring nila sa amin, parang barkada lang din. Gusto nilang iparating sa amin na magiging lang, yung comfort
na tawag doon yung home sweet home daw, yun. Enjoy lang daw, tapos ayos lang daw sa kanila. Yun, minsanan lang talaga mangyayari yung ganun. Tapos pinapakain kami ng husto, ayun, inaalagaan kami ng husto. Minsan din meron kaming customer na hindi talaga kami niyaya na na kumain, pero ayos lang din naman yun. Walang problema sa amin yun kasi sanay na kami sa mga ganong gesture sa amin kasi expected namin yun na ganon. Kasi ang iba kasi yung hindi nila alam na pag mayroong event sa catering na kung ilang facts yung pinapabook nila, kasama pala kami doon sa kakain doon. Kasi ganito yan eh. Iisipin nyo, nagsiservisyo, pinagsisilbihan namin kayo, tapos ayaw nyo kaming papakainin. Siguro naman, alam naman nating lahat na mahirap talaga kumilos pag gutom eh. Yun. Talagang ang hirap mag-entertain ng mga bisita pag gutom kami. Yun, kaya sana sa mga gustong magpabook ng catering, dapat alam sana natin na kailangan din talagang kumain ng waiters. Yung iba yung talagang pinapauna yung nagkakaroon na kami ng dati ng amo na sinasabihan kami na kumain na kayo bago dumating yung mga bisita namin kasi gusto namin kayo yung mauna kasi pag halimbawa hindi pa kayo kakain tapos dumating na yung bisita namin, hindi na namin kontrolado yung mga pangyayari, baka hindi kayo makakakain. Yun, mas mabuti na yung hindi kayo gugutomin dahil kayo ang nagsiservisyo sa amin. Yun, kaya kumain na kayo bago dumating pa yung mga bisita. Minsan lang yung mangyayari pag ganun. Yun. So, sa ngayon, malapit na tayo dun sa pinakataas na parte ng top. Yan, napapansin nyo, yung pag-akyat namin talagang shaky pa rin yung sasakyan. Sa banda rito, yung temperature nito, negative 90 degrees Celsius na, 19 degrees Celsius. Parang kung isipin mo, parang aircon na rin kasi yung pinakamalamig na aircon, madalas yung settings ng temperature niya, 16. So, ilang notches na lang bago ma-hit yun, halos magkapareho na lang ang lamig ng aircon dito. Yung lamig nito. Pero pag ganito mga friends, kung sa akin lang, ang hirap tumira sa yung hindi ko kayang tumagal sa mga ganitong lugar. Pag halimbawa dito ako maninirahan sa talagang medyo bundok kasi unang-una iniisip ko kung sa paghahanap buhay, unang-una tinitingnan natin yung estado ng ating paghahanap buhay. Anong magiging natin diyan? Farming, 'yun. Alam ko may malaki rin naman ang kita ng farming, pero yung the way na paano mo ipaparating yung craft mo, yung mga product mo doon, kung paano mo ibababa doon sa market, kailangan mo pa rin gumastos, kailangan mong para magbayad ng tao para magpababa sa iyong mga product. Yun yung iniisip ko na napaka-risky. Tapos pangalawang yung pag-aaral ng mga kabataan, kasi napapansin ko dito talagang walang paaralan na nadaanan namin. Kung mayroon man sigurong paaralan dito, siguro napakahabang lalakarin nito mga friends. Kaya pag sa gabi rin, iwan ko lang para sa akin parang hindi safe para sa akin pag tumira ka sa mga ganitong lugar na pag sa gabi, kasi kita nyo naman yung agwat ng bawat poste ang layo. So madalas meron talagang
instances na pag halimbawa inabot ka nito ng madali tao dito yung hating gabi, tapos naglalakad ka diyan, walang masyadong katao-tao, mas maganda na yung umiiwas ka sa masamang pangyayari, di ba? Yun. At sa akin lang naman to, yung iba kasi gustong-gusto nilang tumira dito sa mga bundok yung dating para kasi malamig daw, tapos iwas sa pollution. Pero yun din yung choice nila yun eh. Sa akin lang din, hindi ko kayang tumagal na manirahan sa mga ganito kabundok na sitwasyon kasi mahirap talaga sa pamumuhay. Yun yung unang tinitingnan ko dyan. Yun, kunting ano na lang, malapit na kami sa paruroonan namin, malapit na kami sa site. Dito talagang masyado nang malamig dito sa banda rito eh. Kaya lang, yun hinto kami dahil may kalsada na under repair. Shout out sa, yun, dumiretso na tayo, DPWH. Ang tagal, kasi pangalawang bisis namin pumunta rito. Bali, pangatlong bisis na. Nung una akong pumunta dito, meron na, ginagawa na nila yun, pero akala ko pag balik ko dyan tapos na, hindi pa pala. Yun. Kasi siguro nga walang nag-i-inspect, kaya ganun yung yung ang tagal matapos ng trabaho nila. DPWH pa naman. So ayun, kung napapansin nyo, ayan yung sa ibabaw ng kalsada, nagpapag na. Parang kitang-kita na yung ulap. Meron talaga doon sa pinakadulo niyan. Talagang bumababa na ng ulap, yung ulap bumababa na sa kalsada. Ayan, sobrang lamig na. Malapit na, kunting na lang. Nakakarating na kami. So yun, maraming salamat sa inyong panonood kung umabot ka sa ganitong kauli-ulian na aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at inaanyayahan kitang please subscribe my channel at huwag kalimutan i-hit yung notification bell para magiging updated kayo if I had a new video uploaded on my YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na suporta at sana abangan nyo pa yung mga bagong video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. At namimiss ko kasing gumawa ng ganitong video. Sana panoorin nyo rin. Masaya to, makaka-relate kayo nito pag halimbawa bumabiyahe din kayo. So yun, maraming salamat sa inyo. If you like this video, just give this video a thumbs up para naman magiging rin yun sa akin, compliment. Yun, konti na lang, paparating na kami. So yun, hanggang dito na lang siguro mga friends. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli. Grabe yung dinadaanan namin, talagang ayan, nagpapag pa rin. So bye for now, thank you for watching. Di ang tapadong par dito tayo. Tapi dapat balik ko. Tak. Ano pa nakita ko tak. Balik ko. Lahok lang nga. Parang kay tap lahok. Sako lahog de gyapon isi.
Dito mo to par. Lahos mo DNR dito mo. Diri man ta. Agri ro. Nagal. Diri jadi ay tap. Magkakit ra mo diri. Yo. Kuya ro ay. Multik sapa mo dito. Diri sudah. Okay na sudan? Oo. Kuha nang i-balance ang budget. $23 talaga doon eh. 23 na gito. Biha. Nalao pa gid. Sa mo tungtong ko mga disitsura, aircon. Pag ano lagi ka tong nag-feeding may ba sa kabukid ba? 19 lagi. Piho ya. Unto to ha. Untong tutok alas 12. Ya, grabe ang pag. Ya, ang temperature sa kailan 19 ya, ano ko. Mas bugnaw pa man sa aircon. Ako setting sa aircon di 20 man. Mountain view. Kita ra bang ang basahayan kanang kita ang lapu-lapu, walang punta ang ganyan. Naka-duty na kadriyo. Mao. Din ilang kuan diyan na just kinang na building nga puti no. Diri nga side. Diri sa wala. Krem Duty ako kaning member mo. Cream deck. Krem din. Kanay diri ba? Ka-duty na kadriyo kanay. Nanta gamay pa na. Ilaham na yuta par sa kanang gitiran ikuan sa Ilog. gobyerno bag ilog. Tap ka-duty na kadriyo ay. Dire bitaw ko nag-picture ko yung ang mayor pa sa una kay si kuan pa. Labilia. Buhay pa sila bilya. Mayor Labilia pero sakit na siya to. Abot na ta par. Wala ka kay diya ang tapat. Di ang tapadong par. Dito tay. Kapit na patang balik ko. Kuha ni ginahan mo diri niya. Tak. Parang kay tak. Kamili ko. Lahok lang nga. Parang kay tap. Lahok. Sako lahog di gyapon isi. Dito mo to par. Lahos mo DNR dito mo. Diri man ta. Agri ro. Nagal. Diri jadi ay tap. Magkakit ra mo diri. Yo. Kuya ro ay. Multik sapa mo dito. Diri sudah. Okay na sudan? Oo. Kuha nang i-balance ang budget. $23 talaga doon eh. 23 na gito. Biha. Nalao pa gid. Sa mo tungtong ko mga disitsura, aircon. Pag ano lagi ka tong nag-feeding may ba sa kabukid ba? 19 lagi. Piho ya. Unto to ha. Untong tutok alas 12. Ya, grabe ang pag. Ya, ang temperature sa kailan 19 ya, ano ko. Mas bugnaw pa man sa aircon. Ako setting sa aircon di 20 man. Mountain view. Kita ra bang ang basahayan kanang kita ang lapu-lapu, walang punta ang ganyan. Naka-duty na kadriyo. Mao. Din ilang kuan diyan na just kinang na building nga puti no. Krem Diri nga side. Diri sa wala. krem Ka-duty din. ako kaning member mo. Cream deck. Krem din. Kanay diri ba? Ka-duty na kadriyo kanay. Nanta gamay pa na. Ilaham na yuta par sa kanang gitiran ikuan sa Ilog. gobyerno bag ilog. Tap ka-duty na kadriyo ay. Dire bitaw ko nag-picture ko yung ang mayor pa sa una kay si kuan pa. Labilia. Buhay pa sila bilya. Mayor Labilia pero sakit na siya to.
Naabot na ta par.